Isang problema kaagad ang hinarap ng world champion na si Emmanuel Navarrete ng Mexico dahil sa weigh nila ng challenger na ating kaubayan na si Charlie Suarez. Hindi nakuha ang weight limit sa super featherweight na 130 pounds dahil tumimbang siya ng 130.4 pounds. Binigyan siya ng halos 2 oras na ilaan na panahon upang magbawas ng timbang. Pagbalik niya ay tumimbang pa rin siya ng 130.3 pounds kaya muli siyang nagbawas ng timbang. Pagbalik niya ay tumimbang siya ng 130.1 pounds pero sa pangatlong ulit mga kwento ay nakuha na niya ang 130 pounds kaya pumalakpak lang itong si Navarrete dahil napanatili niya ang kanyang karapatan ay pagtanggol ang kanyang belt. Bukas sa po yan Pinas time, May 11, 2025. Kinakailangan ang pinahabang paghintay ng bumalik si Navarrete mula sa kanyang paunang proseso ng pang-training dahil nalaman lamang niya na nasa 130.2 pounds pa rin siya kaya nagdulot ng matinding paghinagpis at daing sa regulator ng California habang ang mandatory naman at number 1 ranked WBO contender na si Charlie Suarez ay kumuha ng timbang sa kanyang unang pagsubok sa 129.9 pounds at sinabing natuwa siya sa pagkakataon na siya ay makakalaban para sa isang championship fight. Sinabi ni Suarez na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pinapangarap niya talaga ang pagkakataon na ito. Itinaas ang kanyang mga braso habang nakasukat bago mabilis na matras sa kanyang silid sa hotel para sa masayang pananghalian ng Filipino style na manok, isda at kanin habang si Navarrete ay nakitungo sa kanyang impyerno na inaharap para magbawas ng timbang. Ipinayag naman ni Navarrete ang sakit ng kanyang parte ng pagbabawas ng timbang kaya gusto lang niya ng ilang katanungan pagkatapos ng weigh-in sa media. Para sa laban na ito, ipinakita ni Navarrete na may kartada ngayon na 39 wins, 2 losses at 1 draw na merong 32 knockouts. Ang pagpipila niya sana itong si Andres Cortez, parang dating 130-pound champion na si Robson Conceição, parang 36 anyos na si Suarez na may kartada ngayon na 18 wins, walang talo at meron siyang 10 knockouts para sa pagbabalik sa San Diego. Pero ang mas pinili niya ay itong si Suarez. Minaliit ni Navarrete si Suarez ayon kay Brad Goodman ng top-ranked Hall of Fame matchmaker na si Suarez ay hindi raw makamay pero dahil si Suarez ay dating Olympian kaya pinalagan din raw ni Navarrete halong-lalo na marami karanasan ng mga Olympian at baka magbigay pa sa kanya ng hirap. Mga kakwento, ang tagumpay ay magbibigay daan sa 3-division champion na si Navarrete na makasama ang mga kababayang sina Saul Canelo Alvarez at Rafael Espinosa na nagtagumpay sa pagtanggol ng kanilang matitulo sa buwan ng Mayo. Pero ang tanong, hayaan kaya ito ng mandirigmang Pilipino? Narito na naman ang rivalry ng Pinoy kontra Meksikano. Kaya huwag nating kalimutan na ipagdasal ang ating pambato. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Bert Ortega, kaya kwentong Adrian Panganiban, kaya kwentong Zach. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.